For today's video, nagluto tayo ng tuna creamy macaroni carbonara. So bali yan nga pala yung mga ingredients natin guys. Kung ano lang yung nakita ko dito sa bahay at ang binili ko lang dyan ay yung mushroom. Kaya nga pala macaroni yung nagamit natin guys kasi yun lang available dito sa bahay. At saka kung ano lang talaga yung available dito na pwede natin gawing pampalasa at pwedeng ilagay sa gagawin nating carbonara is yun lang. Di mo naman masasabi na nakamura ka o nakatipid ka kasi ang mamahal din talaga ng ingredients nito, lalo na yung Nestle cream. Tapos meron pa siyang evap, cheese, tapos yung tuna, dalawa pa. Ilang ulaman ko na yan eh. Tapos yung ating pampalasa is yung naisip kong ilagay yung Norna shrimp. Tapos may nakita ko ditong Lucky Me chicken na yung seasoning niya. Kasi ginamit lang natin yung noodle nun dati. Nilagay ko dun sa ginisa kong repolyo na may tokwa. Kaya meron tayong mga seasoning ng Lucky Me chicken dito. So tara, simulan na natin to. Bali nga pala guys, yung ibang hindi ko na nabanggit is yung mga pangkaraniwan na pampalasa na lang yun. So yun, makikita nyo naman dyan sa may picture kung ano yung mga available natin na ginamit dyan na ingredients. So yan, tara, nasa sa inyo yan kung anong gagamitin nyo. Pampasarap at pampalasa. For today's video, yan lang muna dahil wala tayong budget. Kung ano lang nandito, yun lang lulutuin natin para makatipid kuno. O siya, tara, lutuin na natin to. So yan nga pala, ininunahan na nating hiwain yung ating bawang. So yan nga pala yung paraan ko para makapag-hiwa agad ng bawang para mabalatan natin siya agad. Isang pitpitan lang, di na pa isa-isa, para balis natin siyang balatan. So yan, makikita nyo, madali lang siya, diba? Basic pa sa basic. So kasi kapag nagigisa talaga ako or may bawang, gusto maraming bawang talaga. Kasi parang feeling ko yun yung magpapalasa dyan eh. Mas trip ko talaga yung maraming bawang. Kaya yan. So carbonara ilulutuin natin, kailangan medyo maliliit lang yung hiwa ng bawang. Kaya yan, makikita ko lang kayo ng mga cutting skills natin na natutunan galing sa Pogo. Dahil pumasok tayong kitchen helper dati doon sa Pogo. Wala akong kaalam-alam nun kahit na ano. Wala akong background sa kitchen. Pero mahilig ako magluto-luto. So akala ko ganun lang ka-basic. Yung paghawak pala ng kutsilyo at paghiwa, pinag-aaralan din. Para mas mabilis mong magayat yung mga gagayatin mo. Kasi doon paspasan talaga. Kaya hanggang ngayon, natutunan ko naman. Dahil sa araw-araw na ginagawa namin, tsaka mauobliga ka talaga kasi para di ka mapagalitan. Mga amo kasi namin doon, mga Chinese. Mga Chinese talaga, mga toyoin yun eh. Mahirap pa kayo samahan yung mga yun. Hindi mo alam hanggang kailan sila mabait. Basta, ganun sila. Moody sila. Tsaka mahirap ispilingin. Bukod sa mahirap sila intindihin, mahirap sila ispilingin guys. So bali hindi ko nagaano siyang pinino kasi parang trip ko yung medyo bits siya. Ganun yung style niya. Parang isang lalaki lang ng mga giniling, ganun lang. Tapos sa paggigisa ng bawang, ayoko ng hilaw, ayoko rin ng sobrang luto. Gusto isakto lang. Ayan, natapos na tayo sa bawang. Susunod na natin ngayon yung sibuyas. Yan, pagdating sa sibuyas, yan ang ayoko talaga, binabalat-balatan pa kasi. Kaya yan yung paraan ko, putulin ko lang yung magkabilang dulo, tapos babalatan ko na siya. Ayan, ganyan. Tinatamad ako talaga sa pag sibuyas na yung pero trip na trip ko hiwain yan pagkahiwaan na. Ayan, madali kasi siyang hiwain, tsaka mas nakakatuwa pag mas pino mo siyang nahihiwa. Pero ngayon, ginawa ko di naman masyadong pino, di naman masyadong manipis kasi yun, 'di ba, mas masarap yung parang medyo nangunguya-nguya mo siya, nahihimay-himay mo sa dila mo yung lasa ng bawat nilalagay mong mga sangkap. Gagawin ko nga din sana yan cube o maliliit na bits din. Kaso napansin ko parang pagka ganun masyado ng maliliit, parang di ko na siya mananamnam. Kaya natapos na tayo. Dito naman tayo sa mushroom. Bale yan, tinanggal natin yung sabaw dyan. Hindi natin kailangan yung sabaw nun. Kasi feeling ko parang andun yung mga preservatives nun para magtagal yung mushroom. Then ayan, gayat-gayat lang ulit tayo dyan guys. Bali yung gayat ko sana dyan yung parang siya, pa-slice-slice lang para makikita mo yung korte pa rin ng mushroom. Kaso habang nagtatagal, naiinip ako, gusto ko maluto na, nagugutom na ako yan. Basta gayat-gayat na lang yan guys, iba-iba na shape nyan. Lalo yung gawin dulo, yung maliliit na lang. Tinadtad ko na guys. Yung mga maliliit naman na parte na yon, ng pagkakatadtad natin, isasama natin sa gisa mamaya yun para mas malasa siya. Yung iba kasi nilalagay yung mushroom kapag paluto na.
para hindi malusak. Makikita pa rin yung itsura ng mushroom kasi mas masarap kainin o mas presentable kainin pagka ganun eh. Makikita na lang buo-buo pa. Yung para sa style burger steak ng Jollibee. Ganong style. So yan, tapos na tayo. Set aside natin. Then, yun na. Yung ibang rekado naman. So ito naman yung tuna. Titiktikin lang natin yan guys. Yung tuna na yan. Patitiktikin lang natin. Bali 2 tuna yan. Yung nilagay natin, flakes in oil. Di natin kailangan kasi yung sabaw niya o yung oil niya. Kailangan lang natin dyan yung tuna mismo, pampaalasa. Kasi gagawin nga natin is tuna creamy macaroni carbonara. Na lang, tapos i-rep na lang. Let's go. Ayan, natiktik na Tapos natin. ano na Talagang sinisimot ko yan guys. Sayang eh. So ayan, sabi dun sa panood ko, kailangan butter. Ginawa lang natin margarine, wala tayong pang butter. May butter man tayo dun, kaso nanghinayang ako eh. May margarine naman, yun na lang din yun. Ganun din naman yun. So inuna natin yung sibuyas, no? Pero kadalasan dati inuuna ko dyan yung bawang. Pag gusto medyo roasty yung bawang, inuuna ko bawang. Kaya depende sa niluluto kung ano inuuna ko. Minsan naman pagka tinatamad ako, sabay-sabay na yan, wala nang una-una. Bali yun pala guys, di pala natin natapos yung video dahil na full storage pala tayo. Bali yan, papakita ko dyan, luto na. At tinatry na namin kainin. Sayang guys, di natin napanood yung video kung paano natin niluto. Ang angas pa naman ng pagluluto ko ron. Hindi pala na-save. Nag full storage pala tayo. So ayan guys, panalo siya guys. Nagustuhan ng airmat at airpat natin. At maging ako, dami ko nakain dyan guys. Ayan, happy family na naman kami dyan guys. Busog na naman ang mga pamilya. Kaya masarap na naman ang tulog natin. Kaya ayan, maraming salamat guys kung nakaabot ka hanggang dito sa dulo. Muli na naman naming nasayang ang mga minuto ng inyong buhay. Hanggang sa muli, paalam!